Lan. Jason, nasaan si Lan? Ikaw ay mabahong basurang empleyado. Anong ginagawa mo kay Lan? Dahil nandito ka na. Pirmahan mo na lang ito para sa akin. Jason, bakit ganon? Hindi mo ba naiintindihan? Simula ngayon, tinanggal ka na. Ginoong Son, anong ginagawa mo? Ito ang regalo ko para kay Ginang Lan. Karapat-dapat ka rin. Heto ang sasabihin ko. Ang mga vocational student na tulad mo ay makakaapekto lang sa pag-unlad ng kumpanya. Ginoong Son, alam ni Ginang Lan ito. Pumirma ka. Anong kalokohan yan? Bilisan mo ang pag-sign at umalis ka na rito. Hindi ako. Nandito si Ginoong Yamamoto, di ba? Sige. Maghihintay ako sa iyo sa opisina. Chigong, nahanap na rin kita. Pumunta ka sa operating room at tingnan mo. May malaking mangyayari doon. Bilisan mo. Anong nangyari sa babala? Patuloy na tumataas ang temperatura ng boiler. Pakiusap, asikasuhin mo agad. Babala. Patuloy na tumataas ang temperatura ng boiler. Pakiusap, asikasuhin mo agad. Masamang yegong, patuloy na tumataas ang temperatura ng pugon. Marami na kaming sinubukan na paraan, kaya ngayon ay 1,000 degrees na ang temperatura. Malapit nang sumabog ang boiler. Ang technical level nitong Dongyi, talagang mas malakas kaysa sa ating bansa. G-Sun, sa tingin ko sa set ng technical equipment na ito, ang kumpanya ninyo ay maaaring umangat sa bagong level. Totoo ang sinasabi ni Director Liang. Sabi ni Tianchen, marami pang problema sa set ng equipment na yon. Hoy, graduate siya ng vocational college. Paano mo maihahambing yan sa mga eksperto sa Dongying? Anong level na ba sila? Anong level na ba tayo? Wala akong punto sa puso ko. Hindi naman masama. Hindi na makontrol ngayon ang boiler temperature ni G-Song. Mukhang mag-e-explode na yan. Paano nangyari yon? Paano nangyari ito? Nasaan si Tianchen? Dumiretso na roon si Yegong. Pero tumataas pa rin ang temperatura, G-Song. I-activate ang emergency plan. Jiang Gong, buksan mo ang early warning system. Sakaling hindi natin makontrol, ipa-evacuate ang lahat ng tao ng madalian. Sige, Jisoo. Paano nangyari ayon? Gusto ko lang makita ang boiler ninyo. Ikaw na lang ang mag-ayos nito para sa akin. Hindi ganon si Director Liang. Hoy, sige. Ngayon dalhin mo ako para makita kung ano ang nangyayari. Gusto kong makita. Paano sumabog ang Dongli boiler na ito? Director Miao, baka hindi ninyo alam. Maraming chemical raw materials ang aming kumpanya kung sakaling sumabog ang mga kahihinatnan. Ano ang mga kahihinatnan? Hoy, kailangan bang magtiwala ka sa teknolohiya ng bagay na ito? Dahil maaari itong i-export ng mga tao, tiyak na walang problema. Kahit na magka-problema, ako ang mananagot. Normal ba ang mga parameter? May hindi pang karaniwang feedback ba? Wala. Lahat ng parameter at sistema ay normal ang resulta. Ano ang gagawin natin ngayon? May problema sa modulo ng pagtuklas. Palitan agad ng bagong modulo ng pagtuklas. Pagkatapos, magsagawa ng emergency evacuation ng buong sasakyan. Bilisan nyo. Paano nangyari yon? Sino ang nagpaparada sa'yo ng basta-basta? Tianchen, bakit nandito ka pa? Nandito ka pa. May problema sa kontrol ng temperatura ng boiler ng kumpanya. Inaayos ko na. Tinanggal ka na sa kumpanya. Ito ang cutting-edge technology na ipinakilala ng Dongyi. Naiintindihan mo? Nandito mismo, tumaas pa rin ang temperatura ni G-Sun. Kung magpapatuloy ito, papatuloy ito wala pang 5 minuto, sasabog ang buong workshop. Paano pwedeng mangyari yon? Ito ang state-of-the-art boiler technology ni Tony. Paano may ganito kalaking problema? Ano pang ginagawa nyo? Tawagan nyo agad ang after-sales service para sila ang pumunta at mag-ayos. Si Tianchen, isa kang putang inang estudyante ng vocational college. Anong ginagawa mo rito? Kailan pa ba ito nangyayari rito? Umalis ka rito. Huwag mo akong galitin. Nahanap na si GT. Nahanap na si Jiye. Ihanda ang sasakyan ngayon. Pupunta ako para makita si Jiye. Ang galing. Nahanap si Jiye. Dalhin mo ako sa kanya. Ano? Nahanap si Jiye. Oo, dalhin mo ako sa kanya. Bilisan mo. Umalis ka na dito. Huwag mo akong galitin. Hindi mo narinig ang sinabi ko.
Sige, naayos ko na ang problema. Aalis na rin ako. Na-reset ko na ang mga code ng thermostat. Magagamit mo na itong set. Tigil. Wala nang daan ngayon. Paano magkakaproblema ang isang maayos na temperature control system? Ikaw siguro ang nakasira. Kung gusto mong umalis ngayon, kailangan mong magbayad. Paano? Kung lalabas ka at hindi mo mahanap ang pera, lilipad lang yon, di ba? Chen, nakapag-universidad ka ba? Naiintindihan mo ba ang dongyimen? Napakahina mo. Gusto mo pa ng mga mababanguri at mabahong istambay. Karapat dapat kang hamakin habang buhay. Sanjanan, subukan mong magsalita ng isa pa. Bakit mo ako gustong suntukin? Sige. Huwag mong isipin na hindi ko alam. Kayong mga estudyante sa vocational, hindi ba't dahil sa mga away kaya hindi makapasok sa kolehiyo? At ngayon, yung hayop na aso hindi tumitigil sa pagkain ng tae. Hoy, kung kaya mong makipag-away, hindi ka naman siguro maglakas loob. Sasabihin ko sa'yo, kung hindi ka magbabayad ngayon, huwag ka nang umasang makaalis. Salamat kay Ji-san ngayon. Tianchen. Kung hindi, may malaking mangyayari sa crossing. May malaking nangyayari. Ano bang pwedeng mangyari? Ito ang pinakamagandang teknolohiya sa dong. Okay. Paano naman pwedeng may mangyari? Mukhang ikaw ang alarmista dito, ano? Ang sistemang ito personal itong ginawa ng isang professor sa Dongyi University. Hindi mo yan maiintindihan. Anong professor ng Imperial University? Kami ang gumawa nitong kalat na ito. Ano bang pinagsasasabi mo? Ignoranteng basura ka. Kung hindi lang dahil sa ate ko na kailangan kang kunin, patay ka na sana sa kalsada ngayon. Naka-install pa rin dito, di ba? Papatayin kita. Tumigil ka, Sanjanan. Ano ba ang ginagawa mo? Ate, ano ba ang ginagawa mo dito? Tianchen, okay ka lang ba? May ginawa ba siyang iba sa'yo? Lan, okay lang ako. Tama. Binago ko lang ulit ang code ng temperature control system na ito. Isinulat ko ulit. Hindi na ito mauulit. G, San, hindi ba't sinabi mo dati na delikado ang boiler? Napanood ko ng live. Okay na ba yon? G, San, tama ka ba? Nandito na si G Yamamoto mula sa Donggichi. Ginoo, seryoso na akong nag-aalangan ngayon. Ikaw ang sadyang nagbago ng system code na ibinigay ng aming kumpanya. Lahat ng pagkalugi na magiging resulta nito, ikaw lang ang mananagot. Maliban na lang kung may G Yamamoto. Sabi mo, basta hindi ka malulugi, pwedeng pag-usapan ang lahat. Maliban na lang kung iwan mo sa akin ang system code na ginagamit mo ngayon. Iwan mo sa akin. Pwede kong ipagpalagay na hindi ito nangyari. At siguradong kaya mong ibalik ang system code na aming ibinigay. O kung ano man ang mangyari, umalis tayo dito. Okay, walang problema. Direktor Yamamoto, napakabuti ninyo sa amin. Ano pang ginagawa mo? Bilisan mo at ibalik ang code sa orihinal na version. Hindi pwede. May problema sa code nila. Kapag ibinalik mo, mawawalan ng kontrol ang temperatura ng boiler. Kapag sumabog ito, sino ang mananagot? Walang problema sa code namin. May problema ba? Kung may problema man, ako ang sasagot sa lahat ng kahihinatnan. Lahat ng kahihinatnan, kaya mo bang panagutan? Lan, may problema sa code na ito. Hindi mo ba pwedeng ibalik? Kapag ibinalik mo, mabubura sa mapa ang buong pabrika. Ang drop na ito ay sasabog. Hindi naman sumabog ng matagal nating ginamit dati. Paano? Huwag kang makinig sa kanyang kalokohan. Ito ang pinagmumulan ng kanyang mga kasinungalingan. Sa tingin ko, may punto si Ji-san. Bakit naman basta-basta sumasabog ang boiler ni G Yamamoto? Naniniwala ka ba sa siyensya? Tama ba G Yamamoto? Tama si Liang Juyuan. Walang problema sa code ko. Hindi pwedeng magkaproblema ang aming Dongyi technology. Tiancheng, pakibalik na lang ang code na iyon. G Yamamoto. Huwag mo akong pahirapan dito. Hindi pwede, fan. May problema talaga sa code nila. Hindi mo pwedeng ibigay. G Yamamoto. Bakit hindi na lang kayo ang magbalik nito? May problema sa code na ito. Kapag ibinalik ito at sumabog ang buong kumpanya, walang sino man ang makakapanagot. Ginoo, ako ang namamahala sa mga empleyado ng kumpanya ninyo. Parang hindi ako kumbinsido. Pakiramdam ko, ang aming estratehikong pakikipagtulungan sa inyong kumpanya ay kailangan pang pag-isipan. Kumalma ka. Si Tianchen, ano ba talaga ang gusto mo? Umalis ka na rito. Naririnig mo ba ako? Kayong dalawa, buhatin ninyo siya at itapon sa labas. Huwag. Ano ang ginagawa ninyo? Sanjanan, pakinggan ninyo ako. Nakalimutan ninyo ang kahon ng mga produktong ipapalit sa bodega ng aming kumpanya. Kung sumabog iyon, hindi lang ang kumpanya natin ang mawawala. Ang buong Xinjiang, mahigit 10 milyong ordinaryong tao ang maaapektuhan. Hoy, sabi ko sa'yo, binata, bakit ka nagsasabi ng kalokohan? Kung talagang sasabog ang boiler, ako ang direktor ng development zone. Ako ang mananagot sa lahat.
Hindi pwedeng hayaan ni Sun Jianan na gumaling ang demonitong ito. Kapag gumaling ito, wala na. Ye Tianchen, ano ba ang akala mo sa sarili mo? Tingnan mo ng mabuti ang sarili mo. Sarili mo. Magkakagusto ang kapatid ko sa basurang tulad mo? Patay ka sa puso mong ito. Ikaw. Boomtan, hindi ba't sinabi mo na sasabog kapag nasira? Ye Dashan, paano sasabog ang boiler na ito? Subukan ninyo. Sinabi ko lang, walang problema sa system code ko. Lahat ng aming ginawa, dapat ay dekalidad ang mga produkto. Siyempre naman. G. Yamamoto, pero ang nominado para sa Nobel Prize, mga nangungunang talento sa siyentipikong pananaliksik. May naniniwala bang maihahambing ang basurang may mga ladrilyo kay G. Yamamoto? Narito ang nanalo ng Nobel Prize ngayong taon, si G. Yi. Nagkakamali ka ba? Kumusta po, Minister Huang? Minister Huang, bakit kayo narito? At kayo ba ay para kay G? Ye? Ang henyong tulad ni G. Ye, hindi ko alam kung ilang taon bago muling magkaroon ng isa. Siya ang karangalan ng ating silanganing bansa. Huwag na nating pag-usapan, samahan ninyo akong tumingin. Ano kaya ang itsura ng walang kapantay na henyong ito? Sige, tara na. Miss si Mr. Reister Yamamoto ang pinakamataas na autoridad sa Dongyi. Magiging maayos ang sistema niya, basta ibigay mo lang ang system code na ginamit mo. Ako na ang bahala. Pangako ko, hindi kita pagbibintangan sa kahit ano. Buong-buo kaming makikipagtulungan. Tianchen, pakibigay ang code kay Mr. Yamamoto. Miss Fu, hindi ko maibibigay ang code na ito. Oops. Bakit hindi mo maibigay? Mr. Sun, ako ang may hawak. Sumasang-ayon ako na ibigay ang code kay Mr. Yamamoto. Ano ba ang akala mo sa sarili mo? Wala kang halaga sa paningin ni Mr. Yamamoto. Ayaw ni Mr. Yamamoto sa walang kwentang bagay mo. Direktor, sa tingin ko lang, mas maraming ideya ang binatang ito. Gusto ko siyang tulungan na hanapin ang problema. Miss na, talagang hindi maibibigay ito, mga taga-Dongyi. Hoy, Sun Jianan, ano ang ginagawa mo? Ibalik mo ito sa akin. Ibalik mo sa akin ang Jade Bowl. Ibalik mo. Mr. Ye Tianchen, gusto ni Mr. Yamamoto ang gamit mo. Tama. Simula sa iyo, maaari mong ibigay ang iyong mga gamit kay Mr. Yamamoto. Iyon ang biyaya mo. Huwag kang magpakapal. Sunjenda, wala akong pakialam kung ano ang iniisip mo tungkol sa akin. Pero ang hard drive na ito ay hindi dapat ibigay sa kanya. Salamat sa Diyos. Hindi ba't masyado kang seryoso sa sarili mo? Kung sabihin mong hindi, hindi mo ibibigay. Ano ka ba talaga? Hindi mo ba sinabi kanina na palitan ang sistema ng paggalaw papuntang silangan? Sasabog ba ang boiler na ito? Gaano na ba katagal? Sa tingin ko, hindi ito ayos. 10 segundo. 10 segundo na lang ang natitira. Hindi ka ba naniniwala sa akin? Tiyak na sasabog yan sa loob ng 10 segundo. Miss Lan, okay lang kung hindi sila maniwala sa akin. Pero ikaw, kailangan mong maniwala sa akin. Hindi kita niloloko. Imposible. Talagang imposible. Ang teknolohiya namin sa Dongying ay ang pinakamaganda sa buong mundo. Kahit na 10 segundo pa yan, kahit 10 na oras pa yan. Ang problemang binanggit mo ay hindi mangyayari. Narinig mo na ba ang kwento ng lobo? G-Sun. Mukha ba akong taong puno ng kasinungalingan at ayaw magbago? Dapat noon pa ako pinaalis sa kumpanya. Sobra ka ng naive. Humingi ka ng tawad kay G. Yamamoto. Miss Lan, kailangan mong maniwala sa akin. Talagang hindi kita niloloko. Kailangan mong maniwala sa akin. Tiyak na sasabog yan. 5. 3, 2, 1. Miss Long? Boom! Haha! Hindi mo ba sinasabing sasabog sa loob ng 10 segundo? Walang epekto kung hindi sumabog. Hahaha. Xie Tianchen, sobrang disappointed ako sa'yo. Mula ngayon, Tanggal ka na. Umalis ka na rito ngayon din. Sige. Aalis na ako. Aalis na ako. Babala po. Babala. Lumampas na sa kontrol ang temperatura ng boiler.
Lumampas na sa kontrol ang temperatura ng boiler. Malapit nang sumabog. Magsilisan na agad. Magsilisan na agad. Babala na. Lumalampas sa kontrol ang temperatura ng boiler. Lumalampas sa kontrol ang temperatura ng boiler. Mag-e-explode na. Magsilisan na kayo ng mabilis. Magsilisan na kayo. Ano nga nangyari? Anong nangyari? Yusan-san, anong gagawin natin ngayon? Si G, Yamamoto? Tumakas si Yamamoto. G, son, anong gagawin natin ngayon? Anong sasabihin ko? Ikaw ang may hawak. Ako ang may hawak. Ikaw na ang bahala. Hindi ko kaya. Palitan ang code na ginamit para sa akin ni Yamamoto. Palitan ng yung hindi pa nagagawa dati. Hindi, oo. So Joe, hindi ba't ikaw ang nagbigay kay Yamamoto ng code na yon? Anong gagawin ko kung wala akong backup? Wala kang backup. Ano ba ang ginagawa ninyo para kumain? Aray, hahabulin ko si Yamamoto. Kunin ang code. Ako. Sonjangnan, anong ginagawa mo? Ano ang gusto mo? Ano pang ginagawa mo? Bakit hindi mo imbitahin pabalik sa akin si Tianchen kasama ni Chijang? Tara na. Itong kumpanya ay iniwan sa akin ng aking ama. Hindi pwedeng masira ng ganito. Tianchen, nagkamali ako. Bumalik ka na. Hahaha, anong problema? May sira ba sa boiler? Ang kapal ng mukha mong magtanong. Ang code mo ang sumira sa sistema namin. Lahat ng responsibilidad dito ay nasa iyo. Anong nangyari sa pinya? Sabihin mo ngayon. Gusto mong malaman? Tingnan mo mismo wala akong oras para uminom kasama mo dito. Hindi, ibalik mo sa akin ang USB stick. Kung hindi, huwag ka nang umasang makakaalis ka. Sige. Putang ina mo, ang lakas ng loob mong pigilan ako. Ibalik mo ang USB stick, huwag mong hayaang mauna ang iba. Ikaw ang talino mong magsalita, naghahanap ka ng away, tigil. Anong gusto mong gawin? Tinatamad akong makipag-usap sa iyo. Bakit ka tatakbo pagkatapos mong manakit? Bitawan mo. Ano ka ba? Ang lakas ng loob mong pigilan ako. Bitawan mo ako. Ano, i-surrender mo ang USB stick. Kung hindi, huwag ka nang umasang makakaalis, Tianchen. Akala mo mapipigilan mo ako? Bitawan mo. Kung hindi, huwag mo akong sisihin kung magaspang ako sa iyo. Ye Tianchen. Kaya ikaw pala ang nanalo ng gantimpalang Nobel na ito, Ye Tianchen. Ginoong Ye. Ang galing. Nahanap ka rin namin. Ang galing mo. Pakinggan mo ang sinasabi mo siya, Nobel. Natatakot ako na hindi mo alam. Hindi nga siya nakapagkolehiyo. Bumalik ka, Nobel. Baka hindi niya alam kung ano yon, hahaha. Ye Tianxing, ayoko nang makipag-usap sa'yo. Hintayin mo na lang na mamatay ka ng payapa. Bumalik ka sa akin. Anong nangyari kay Ye Tianxing? Anong nangyari sa taong yon kanina? Kunin mo ang throttle, kunin mo. Sige na. Magsasabog na ang boiler ni Chenchen, lahat ng pera na punta sa demonyo. Ikaw ang aming pag-asa. Oh no. Sino ka ba talaga? Sino ang nagpapasok sa'yo, security? Nasaan ang security? Mr. Ye, ipagpaumanhin ninyo at magpapakilala ako. Ang apelido ko ay Huang at nagtatrabaho ako sa Ministry of Science and Technology. Tawagin na nyo na lang akong Lao Huang, huwag kayong mag-alala tungkol sa real estate. Ako na ang bahala. Ngayon, binabati kita sa pagkapanalo ng Nobel Prize. Ano? Siya si Ye Tianchen, ang nanalo ng Nobel Prize, Humph. Matanda ka. Gusto mo ba akong patayin? Estudyante siya ng vocational. Paano siya mananalo ng Nobel Prize? Imposible yon. Talagang imposible. Hoy pulis, ganun ba? Malalim ba ang iniisip mo? Naghahanap ako ng mga bitag para suportahan ang eksena mo. Ang dali mo talagang patawanin. Pinag-aalinlangan mo ba ang pagkatao ko? Ano ba yan? Habang bata ka pa, dapat nasa bahay ka lang ng maayos. Masaya bang lumabas at mandaya ng ganitong basura? Yechen, wala akong pakialam. Saan mo nakita ang mga tray na ito? Sumama ka sa akin ngayon. Dati ay maluwalhati dahil sa kalokohan mo. Sumabog ka na. Ano ba ang ginagawa mo rito? Ano ang kinalaman ko dyan? Hindi mo ba iniisip na maganda ang maliliit na bagay? Hanapin mo na lang siya. Huwag kang magsalita ng kalokohan dito. Ye Tianchen, tao ka ba? Ang bait-bait sa'yo ng kapatid ko dati. Ngayon mo sasabihin yan? Karapat dapat ka ba sa sarili mong konsensya? Sinabi ko na dati, may problema sa projectile ng maliit na demonyo. Pero gumagana ba? At binigyan mo pa siya ng mga pellet ko. Sino ngayon ang nagkasala sa kanilang konsensya? Ano ba ang gusto mong gawin? Binigay mo kay G, Ye ang code sa lalaking donggi na yon. Alam mong ito ay pagtataksil. Nagtitinda ka ng mga lihim ng estado. Sino ka ba talaga? Ang kapal ng mukha mong kausapin ako ng ganyan. Anong pakialam mo? Anong karapatan mong kausapin ako ng ganyan? Malalaman mo rin kung sino ako. Kailangan mong magpaliwanag sa akin ngayon. Bakit mo ibinigay ang code ni Mr. Ye sa paborito mo?
Wala akong paliwanag sa iyo. Isa siya sa mga aso ko. Ibibigay ko yan sa kung kanino ko gusto. Anong pakialam mo? Ang tapang mo. Paano mo nagawang tratuhin ng ganyan si Mr. Ye? Tingnan natin kung gusto pa ng pabrika mong magbukas. Huli na. Kapag nagatubili ka, puputok ang boiler. Lahat tayo ay mapuputol pagdating ng panahon, Minister Huang. Masyadong mapanganib dito. Bakit hindi ka muna umalis? Mr. Ye, may tiwala kami sa iyo. Magtrabaho ka na. Nandito lang kami at hihintayin ang magandang balita. Sige na. Babala. Tumaas ang temperatura ng boiler. Paano nangyari yon? Bakit hindi ka pa bumabalik? Malapit nang sumabog. Magsilisan na kayo ng mabilis. Magsilisan na kayo. Sa panig ni Mr. Sun, wala na tayong nga magagawa. Pero ngayon, patuloy na tumataas ang temperatura. Wala na talaga tayong nga magagawa. Mr. Sun, tumakbo ka na. Kung hindi ka na makakatakas mamaya. Hindi ako aalis. Pamana ng tatay ko ang kumpanyang ito. Hindi ako pwedeng umalis. Kung gusto ninyong umalis, magsialis na kayo. Dito na ako mamamatay. Wala na bang ibang paraan? Star, nasaan ka na? Bakit hindi ka pa bumabalik? G, intercept. Sa loob ng 30 segundo, sasabog ang boiler. Dinala ni Jiang Gongquai ang isang tao sa boiler para kunin ito. Si Chen Chen ang artificial na pagpapalamig. Okay na ba ito? Hindi pa. Advanced na pagpapalamig ng kwarto. Titingnan ko kung may iba pang paraan. Tianchen, anong nangyayari dito? Nasunog lang ni Tian Chen ang wire ng sistema ng pagkontrol sa temperatura. May mga wire na tayong kapalit ngayon. Soy, Titingnan ko. Umalis ka. Bumalik ka sa kwarto at mag-charge. Paano nangyari ito? Tianchen, mamamatay ka na. Iyon na lang ang paraan ngayon. Ang ibang materyales ay maaaring magdulot ng maiksing circuit. Kung magpapatuloy tayo ng ganito, ang buong boiler ay maaapektuhan ng pagtaas ng temperatura at mabilis ang pagsabog. Puntahan mo at pigilan ang kapitan. Hoy, tumigil ka. Anong gusto mong gawin? Tianchi, bitawan mo ngayon. Huli na. Iyon na lang ang magagawa ngayon. Kaya ko ito. Pigilan ang kapitan. Tianchen, bitawan mo. Bitawan mo, Tianchen. Naalis na ang babala. Bumalik na sa normal ang temperatura. Naalis na ang babala. Bumalik na sa normal ang temperatura. Manager, ayos ka lang ba? Manager, gising na. Lala, manager, kaya mo ba? Ito ang huling ambag mo sa kumpanya. Hoy, buhay pa. Kung hindi ka patay, tumayo ka at umalis ka na dito. Son Jingnan, wala kang karapatang magsalita dito. Anong ginagawa mo? Ikaw, itinulak mo ako para sa basurang ito. Sanjangnan, hayaan mong sabihin ko sa'yo. Huwag mong sabihin ulit. Tianchen, pakinggan mo ulit ako. Huwag mo akong sisihin kung tayo'y magkakaaway. Jen, gising ka na. Ayos lang. Lan, nakuha ko na. Naintindihan ko. Pwede bang makipag-usap si Ji Ye ngayon? Pasensya, abala pa ako. Ito ang halaga ng parameter na ito. Ji Ye, ang sistemang ito, sa pinya mo lang ba pwedeng gamitin? Sa teorya, pwedeng kontrolin ang lahat ng temperatura, pero hindi ko pa nasubukan. Gumagana rin ba ang temperature control sa kalawakang interstellar? Ito. Dapat kumana. Tawagan agad ang mga kaugnay na departamento. Mula ngayon, ang safety level ng pabrikang ito ay iaayos sa pinakamataas. At nang walang pahintulot ko, walang sino man ang pwedeng pumasok o umalis ng basta-basta. Chen, simula ngayon ako na ang bahala. Huwag nang gambalain ang trabaho ni Ji Yi. Kung may sasabihin ka, labas tayo at doon tayo mag-usap. Ako na ang lalapit. Hoy sir, kayo ba ay... Excuse me, nakalimutan kong magpakilala kanina. Ako si Huang Guosheng. Espesyal akong pumunta rito para kay Ji Ye. Oo nga pala, kayo ang namamahala sa kumpanyang ito, di ba? Bakit kayo pumunta para kay Tianchen? Maganda ang technical foundation ng kumpanya ninyo. Sige, ipapaalam ko sa mga tauhan para makipag-ugnayan sa kumpanya ninyo kaagad. Simula ngayon, ang kumpanya ninyo ay magiging joint venture company. Siya nga yun. At kasama ko ang ilan sa mga negosyanteng kasali. Ito si Ji Ma mula sa Swiss Quote. Kumusta? At ito naman si Ji Li mula sa Tomorrow to Tiao. Kumusta? At ito si Ji Ren mula sa Zhongwei. Lahat sila ay interesadong mamuhunan sa kumpanya ninyo. Gusto niyong makipag-usap?
G-Sun, di ba? Napag-usapan na namin. Kaming tatlo ay handang mamuhunan sa kumpanya ninyo. G, ma? Ibig niyong sabihin kayong tatlo ay gustong mamuhunan sa amin? Oo, handa kaming mag-invest ng 10 bilyon. 30% lang ng mga share ng kumpanya ninyo ang kailangan. Hindi ko alam kung ano ang iniisip ninyo, G-Sun. Ma, hindi ba't sobrang laki naman ng 1 bilyon? Oh, 1 bilyong dolyar. Bilisan mo, paalisin mo na siya. Ate, 1 bilyon ito. Ang aming kumpanya ay kulang sa pera ngayon. Sa bilyong ito, mabubuhay muli tayo. Ma'am, sobra ba ang 1 bilyon na ito? Ito ang sumusunod. Paano naman si Ginoong Ye? Ngayon ay nagtatrabaho sa inyong kumpanya. Paano naman kaming tatlo? Gusto kong anyayahan si Ginoong Ye na maging punong siyentipiko ng aming kumpanya. Ang bilyong ito. Para sa isang henyo sa antas ni Ginoong Ye, wala iyon. Sana ay matulungan ka ni Ginoong Son. Ito. Oo, ate, nakikita mo na si Ginoong Ma ay dumarating ng tapat. Pangako. Ang paumanhin, hindi namin matatanggap ang kondisyon ni Ginoong Ma. Ginoong Son, sa palagay mo ba ay kulang ang pera? Kung gayon, maaari pa tayong mag-usap. Mangyaring pag-isipan muli. Ate, bakit hindi ka sumasang-ayon? Hindi ito tungkol sa pera. Hindi pa matagal ang nakalipas, si Ginoong Yi Tiancheng ay umalis na sa aming kumpanya. Hindi na siya aming empleyado. Oh, ganoon ba? Sayang naman. Kung gayon, Ginoong Son, magtulungan tayo muli kapag may pagkakataon. Ano ang ibig mong sabihin? Si Ginoong Ye ay hindi na empleyado ng kanilang kumpanya. Ay, sino ang magpapalayas ng ganoong henyo? Para itong pagpapakamatay. Ano ing nangyayari? Sinabi lang ni G, hindi na miyembro ng kumpanya ninyo si G? Ye! Opo, Ministrong Huang. Hindi na empleyado ng aming kumpanya si Tianchen. Sigurado ka ba dyan? Anong hindi sigurado dito? Isang estudyante lang ba yan ng vocational college? Umalis ka na. Sino bang nagtrato sa kanya bilang kayamanan? Anong kalokohan ang sinasabi mo? Anong mali sa sinabi ko? Kung hindi dahil sa kanya, may problema ba sa kaldero natin? Yan ang teknolohiyang pinaghirapan kong i-import mula sa Dongying. Teknolohiya. Alam mo ba ang teknolohiya? Alam mo ba si Ji Ye na pinalayas ninyo? Sino yan? Sino? Isang mangmang na basura lang ba yan? Tumahimik ka, Ji. Yep. Pero ang nanalo ng premyong Nobel na ito nangungunang henyo. Alam mo ba ang ibig sabihin noon? Hindi lumang bagay. Anong trabaho mo? Sabi mo nanalo siya ng premyo, sige, nasaan ang ebidensya? Huwag mong isipin na napakaraming tao na pwedeng lokohin mo ako rito. Maraming sinungaling ngayon. Sasabihin ko sa'yo. Baka ikaw ang sinungaling. Bakit ka nagugilty? Hindi ba't ang galing-galing mo kanina? Kami ang mga kawani ng Ministry ng Agham at Teknolohiya ng Dongguo. Ito ang aming Ministrong Huang. Akala mo ba nagbibiro ako sa'yo? Hoy kayo. Kayo sa Ministry ng Komersyo. Huwag ninyong isipin na hindi ko alam ang ginagawa ninyo. Kapag sinabi naming nanalo, nanalo. Sige, nasaan ang bonus? Nagtatrabaho pa rin siya para sa aming kumpanya. Ang kanyang bonus ay dapat mapunta sa aming kumpanya. Dapat sa kumpanya natin mapunta ang bonus niya. Sige, hintayin mo ako. Magpapahanap ako ng tao para tingnan kung nagsisinungaling ako sa'yo. Huwag mong isipin na hindi ko alam ang balak mo, matanda. Gusto mo lang ba tumawag ng tao para kunin si Ye Tianchen? Sasabihin ko sa'yo, pwede kang magdala ng tao. Ibigay mo sa akin ang kompensasyon niya. Kompensasyon? Anong kompensasyon? Hindi ko alam. Manahimik ka nga. Wala kang karapatang magsalita. Ikaw? Ye Tianchen, walang kwenta ka. Ilabas mo ako. Naayos na ang problema. Mr. Zhang, sayo na ito dito. Sige. Ye Tianchen, walang kwenta ka. Ilabas mo ako. Huwag kang magtago dyan na parang duwag. Yung compensation na sinasabi mo kanina, hindi ko alam. At ito, mag-ingat ka. Paano ba isinusulat ang dedicated? Sa ospital, 5 million. Bakit hindi ko alam? Tianchen, huwag kang mag-alala. Talagang hindi ko alam ang kasunduang ito. Hindi ko hahayaang ibigay mo. Manang, general manager ka lang ng kumpanya. Wala kang karapatang magdesisyon tungkol sa kumpanya. Paano naman itong walang kwentang may hawak ng ladrilyo? Ano ba talaga ang genius? Sige, bigyan mo ako ng 5 milyon. Sa'yo na ang taong ito. Kumusta? Akala ko ba, sabi mo henyo siya, kunin mo ang pera. Patingin nga, magkano ba ang halaga ng henyo mo? Walang mata. Ito ang tseke ng bangko ng HSBC na 10 milyon. Kunin mo to at huwag mo nang hanapin. Itabi mo na lang ang natira para makakita ka ng mga mata.
Ang galing mo pa namang umarte. Ibalik mo yung putang inang cheque ng HSBC. Sobrang dami bang pelikula ng Hong Kong na napanood mo? Sasabihin ko sa'yo, kailangan ko ng cash. Sino pa ba ang gumagamit ng cash ngayon? Anong oras na ngayon? Paano makakakuha ng ganyang kalaking halaga ngayon? Tingnan mo kayong mga to. Ano ba talaga ang amo? Ano ba talaga ang ministro? Hindi makuha ang 5 milyon. Tawagan mo na lang ang sekretary mo para magpadala. Chengnan, kailan ka pa ba magkakagulo? Sasabihin ko sa'yo, wala kang pakialam dito. Manahimik ka, isa pang salita. Ginagawa kitang basurahan gamit to. Ji-sun, ayos ka lang ba? Huwag kang mag-alala, wala kang kinalaman dito. Gusto kong makita. Hanggang saan aabot yung asong ulol na yan? Mga putang ina ninyo. Pumunta sa parke ko at sabihing may sakit ako. Itinuturo mo ang isang pirasong basura gamit ang bato at sinasabing henyo. Henyo. Tingnan natin kung sino ang baliw. Kayo ang mga putang inang may sakit. Sasabihin ko sa'yo, kung hindi ko makuha ang pera ngayon, walang aalis dito. Tumawag sa kinauukulang autoridad. Ayon sa departamento, may asong ulol dito. Pagbabawal sa personal na kalayaan. Napaalam ko na sa boss ng branch natin. Naniniwala ako na madadala na ang pera sa ilang sandali. Kukunin namin ang perang dapat bayaran. Pero kailangan nating palabasin ang galit na dapat ilabas. Gma, dinala ko na ang perang in-order mo. Tumating na ang pera ngayon. Ikaw ang mag-click niyan. Totoo ang perang ito. Maiisahan pa ba kita? Kunin mo ang pera. Sa amin si Ji. Pakihinto. Hindi pa siya pwedeng umalis. Kung gusto mong umalis, iwan mo sa akin ang code na kakagawa mo lang. Son Chenan, ang kapal ng mukha mo. Ano ba ang kinakatakutan ko? Ang perang ito ay pera mo, okay. Wala akong pakialam sa boiler. Pero iwan mo sa akin ang code na kakagawa mo lang. At walang dapat maiwang Sanjenan. Panaginip lang yan. Binigyan na kita ng karapatang gamitin yung set ng code. Pagmamayari pa ang gusto mo? Loko-loko ka talaga. Sasabihin ko sa'yo, kailangan kong umalis ngayon. Tingnan natin kung paano mo ako pipigilan. Sabihin ko sa'yo, wala akong pakialam ngayon. Hindi pwedeng maiwan ang code. Walang sino man ang pwedeng umalis. Son Junan, anong nangyari sa'yo? Lumapit ka sa akin. Salamat Tian Cheng, wala kang kwenta. Isang tangang nagtatago lang sa likod ng babae. Ang galing-galing mo talaga. Sasapakin kita. Ate, huwag kang masyadong mayabang. Huwag mong isipin na dahil ate kita ay hindi kita kayang galawin. Tian Chen, kung sasaksakin ko ng 2 beses sa mukha, gusto mo pa ba siya? Sige. Ate Nan, ayos ka lang ba? Son Jengnan, hayop ka talaga. Hindi na lang kita pag-uusapan tungkol sa pagbili ng kalat ng mga hapon sa mataas na presyo. Sinasaktan mo pa siya. Ate, hindi mo ba gusto ang set ng code na ito? Ibigay ko na sa'yo. Kunin mo na. Mabuti. Sa bagay na ito, buong-buo na pondo ng kumpanya natin si G. Yamamoto. Gigi, wala kang kinalaman sa amin. Dalhin mo ang mga tao mo. Umalis kayo. Binigay mo ba kay G. ang code? Oo, napaka-importante ng code na iyon. Mag-isip ka ng mabuti bago kumilos. Kayong mga to ang nanggugulo dito, di ba? Ikaw ang gumugulo dito. Tama ba mga pare? Baliin nyo ang mga binti nila para sa akin. Tigil! Ang kapal naman ng mukha nyo. Alam nyo ba kung sino kami? Anong kinalaman kung sino kayo? Sasabihin ko sa inyo. Teritoryo ko ito, manggulo sa lugar ni Lao Tzu. Naghahanap lang ng kamatayan. Huwag nyo silang pigilan. Gusto kong makita kung paano niya tayo papatayin. Tumawag ka ba? Huwag kang mag-alala, nasagot na. Malamang paparating na. Malapit na yan dumating. Hoy, tumawag ka ng tao, di ba? Sige, hayaan kitang tumawag. Di ba yan yung basura? Bakit gusto mo pang matutong humusga? Payo ko sa inyo, umalis na kayo agad. Kung hindi, di nyo kakayanin ang mga kahihinatnan. Ha, natatakot na iko. Ikaw lang mag-isa sa amin. O kami ang mag-iisa sa'yo? Wala silang kinalaman sa inyo, hayaan nyo silang umalis. Walang saysay kung sabihin mong walang saysay. Dahil sino ka ba? Hindi ako natatakot sabihin sa inyo. Wala sa inyo ang aalis ngayong araw. Mga kapatid, atakihin nyo sila para sa akin. Mga tol, bigay nito sa akin.
Wala itong kinalaman sa kanila ngayon. Sabihin mo sa kanila na tumigil. Kahit mamatay si Norizawa, makikipaglaban ako sa iyo. Yeah! Kumain ka na ng puso ng oso at bituka ng leopardo, tapos mangbabanta ka sa akin? Gusto kong makita kung paano ka makikipaglaban sa akin. Mga tol, suntukin niyo ako ng malakas. Ipakita natin sa kanila kung gaano tano kagaling. Ikaw na basura, mangbabanta ka sa akin? Ipinakita ko sa iyo ngayon kung ano ang tunay na banta. Tigil! Gago ka, Angyum, ang lakas ng loob mong pumasok sa lugar ni Ginoong Ye. Bilisan niyo, protektahan si Ginoong Ye. Sarili mo muna ang protektahan mo. Ito si Ye, ako ang magpoprotekta sa iyo. Haha. Ano ba yan? Ang lakas ng loob mong atakehin ako. Tigil! Nalinis na ni Ginoong Sun ang lugar dito. Ano sa palagay mo? Nagpasalamat si Tiancheng at binigyan ka ng pagkakataon, pero hindi ka rin nanalo. Kumusta si Sun Jian? Ano ang gusto mo? Ano ang gusto kong gawin? Gusto kitang patayin. Munting babae. Tumigil ka, Sun Jingnan. Bakit hindi mo pag-usapan ang kredito mo? Ano? Walang personalidad. Ayoko sa mga sinasabi mo. Bakit hindi ko pag-usapan ang ugali? Hindi ba't ikaw ang nakahanap sa mga taong ito? Sabihin mo na lang kung papayagan kitang umalis o hindi. Tapos sila ang pipigil sa'yo. Ano ang kinalaman niyan sa akin, si Sun Jingnan? Tuta ka, gago. Ano ang problema ko? Halika, hanapin mo ako, Sun Jingnan. Wala kang magandang kahihinatnan sa ginagawa mo. Ano ang gusto mo? Tingnan mo ang sarili mo. Hindi ka makakaalis ngayon. Nandito ka pa rin nananakot sa akin. Ang buhay ko, si Sun Jingnan, ay mahalaga ang lahat. Hindi lang mahalaga ang pananakot. Sun Jingnan, kinuha mo rin ang pera. Kinuha mo rin ang USB ni Mr. Ye. Ano pa ang gusto mo? Ako rin ang nagbigay sa'yo ng perang ito. Hindi mo ito mapapakinabangan mag-isa. Wala akong kinalaman dyan, Sun Jingnan. Ano ba talaga ang gusto mo? Paano mo kami at si Mr. Ye palalayain? Pakiusap. Sa akin ka na lang magtanong. Palalayain ko kayong dalhin siya. Sa tingin ko, hindi naman ganoon kahirap. Pakiusap, baka kinain mo ang updo ng leopardo. Alam mo ba kung sino kami? Wala akong pakialam kung sino kayo. Sasabihin ko sa'yo. Kahit dragon ang pumulupot sa akin, kahit tigre ang humarang sa akin. Sa teritoryo ko, si Sun Jingnan, kailangan kayong sumunod sa akin. Sun Jingnan, ano ang ginagawa mo sa akin? Hayaan mo sila. Si Xie Tianqiang gusto pa ring sumuka, ano? Mukhang sawang-sawa ka na sa buhay, kaya ipapahatid na kita. Sige, aalis ka na. Jingnan. Jingnan, bilang ate mo, pakawalan mo na si Tiancheng, okay? Umalis ka na. Dalhin mo ako pabalik sa kumpanya ngayon din. Jingnan, ang tagal na ni Tiancheng sa kumpanya natin. Masipag. Hindi mo pwedeng gawin yan. Sinabi ko nang tumahimik ka. Ano ba ang maganda kay Ye Tiancheng? Para ipagtanggol mo siya? Sun Jianan, nababaliw ka ba? Kapatid mo yan, huwag kang maglakas loob na galawin siya. Ikaw rin, tumahimik ka. May karapatan ka bang magsalita dito? Kung talagang seryoso ka, papaalisin din kita. Ate Lan, okay ka lang ba? Sino ba ang nag-utos sa iyo na magtago? Umalis ka. Ate. Si Tianchen, kung may mangyari sa ate ko ngayon, papatayin kita. Mr. Sun, ano ang gagawin sa mga to? Baliin ang binti ng mga to at itapon. Yung may apelidong Ye, putulin ang dalawang paa. Sun Tidan, Ye, wag mo akong sisihin. Kasalanan mo yan sa masamang buhay mo. Mga tol, labas na. May note. Mag-set ng appointment. Happy ng ulat. Huli na tayo. Nasindak kita. Okay lang ako. Tingnan mo kung ano na ang lagay ni G. G, ayos ka lang ba? Pasensya na at nahuli kami. Pero huwag kang mag-alala. Talagang imbestigahan namin ito. ayos lang ako. Halika na, may nasaktan. Dalhin mo agad sa ospital. Huwag kang mag-alala, tatapusin mo ang trabaho at aalisin ito. Tara na. Ang agresibo, kung may peklat sa mukha ang kapatid kong babae, papatayin kita. Jingnan? Pwede bang pakawalan mo si Tiancheng? Nakuha mo na lahat ng dapat mong makuha. Bakit kailangan mong ipilit pa sa kanya? Tumahimik ka. Salamat na lang kay Tiancheng na isa siyang matigas ang ulo na basura. At ikaw, sabi mo naghahanap ka ng masamang tao. Matigas ang ulo na basura pa ang hinanap mo. Kung lumabas ito, napahiya ang pamilyang Sun dahil sa iyo. Jingnan, ang hanapin ko ay kalayaan ko. At saka, ano bang problema niya?
Ang tagal na sipag siya sa teknolohiya ng kumpanya natin. Kung hindi dahil sa kanya naloko ka na ni Dongi, hindi mo pa alam. Matigas pa rin ang ulo mo dito. Sige, papatayin ko siya ngayon. Tingnan natin kung mababali ko ang isip mo. Nan, okay ka lang ba? Masakit ba? Tianchen, buti naman okay ka, naaawa ako sa'yo. Sumpain ng Sanjanan na yan. Kailangan kong turuan siya ng leksyon ngayon. Pwede bang hayaan na lang natin ito, Tianchen? Anong sinasabi mo? Ganito ka binugbog niya. Paano pwedeng ganun? Tianchen, naaawa talaga ako sa'yo. Hindi ko binasa ng maayos ang kontrata. Kung hindi, hindi sana nangyari ang mga ito. Wala kang kinalaman sa mga ito. Kasalanan lahat ng Sanjanan na yan. Tianchen, isa lang ang kapatid ko. Nakikiusap ako, okay? An, bakit hindi ka na lang sumama sa akin? Hindi, Tianchen. Itong kumpanya ang iniwan sa akin ng tatay ko bago siya namatay. Nangako ako sa kanya na ipagpapatuloy ko ito. Ano man ang mangyari, kailangan kong magbigay ng paliwanag sa kanya. Tianchen, ikaw ang nagdala sa kumpanya nitong mga nakaraang taon. Kung hindi dahil sa'yo, matagal nang wala na itong kumpanya. Oo nga pala. Tianchen, ito ang 6 million. Pag nabayaran mo na si Mr. Ma, ang matitira ay bonus mo na. Hindi pwede. Hindi ko pwedeng tanggapin ito. Marami pang kailangang gastusan ng kumpanya. Lan, talagang hindi ka sasama sa akin. Ako... Tianchen. Excuse me. Sige, Son, Ruolan. Ang lakas ng loob mong magtago ng maliit na vault? Kailangan kong hanapan ng paraan para makuha lahat sa kanya. Ginoong ya, hinihintay na lang po kayo. Mabutit nakita rin namin kayo. Sa wakas, nagbunga ang hirap natin, ha ha ha. Ginoong Ma, maraming salamat po. Pero hindi ko alam kung ano ang gusto ninyong gawin ko. Hindi rin naman ako gaanong magaling. Baka hindi ko maabot ang inyong inaasahan. Ginoong Ye, nagbibiro lang po kayo. Kung hindi kayo magaling, edi mga palamuti na lang ang mga siyentipiko sa mundo. Tama po. Tama po. Si Ginoong Ip ang pinakamapagkumbaba naming nakilala. Kung ganoon ang tiwala ninyo sa akin, hindi na ako mahihiya. Oh, tama. Ministro Huang, maaari mo ba akong dalhin sa pinakamalapit na research institute? May mga plano akong nagawa dati, pero hindi pa rin nagtagumpay. Pwede kong ipahiram sa inyo. Sige, sige, umalis na tayo ngayon. Lakad. Ang galing. Ang galing, Ginoong Yamamoto, ang galing ninyong nakuha ang sistemang ito. Kumusta ang resulta ng pagsusuri? Ang sistemang ito, kaya nitong kontrolin ang temperatura sa ilalim ng babala. 1,000 oras nang walang problema. Kapag mayroon nito, masusolusyonan ang mga dating problema natin. Ang teknolohiyang ito dapat ay nasa tamang kamay, hindi dapat mapunta sa iba. Ginoong Scallop, kung may sistema ang bulking, sa darating na technical forum, makakapagpabighani tayo sa lahat. Ito ang pinakamahusay na teknolohiya sa mundo. Tawagan mo na ang World Chemical. Hanapin si Sir Shu. Sabihin mo sa kanya, binili ko ang kwento niya. Hoy! G, son ito si G Yamamoto. Kontrata ng pagkuha para sa aming Chingcheng Group. Pakitingnan po. Nakikita po ni G Yamamoto ang aming kumpanya. Biyaya po ito ng aming magkapatid, G Yamamoto. Kailan niyo po kukunin ang kumpanya? Hindi pa po tapos magbasa si Binibining Sun. Huwag po kayong mag-alala, mag-usap tayo kapag tapos na magbasa si Binibining Sun. Wala tayong pag-uusapan, hindi ako sang-ayon sa kontratang ito ng pagkuha. Tumahimik ka. Wala kang karapatang magsalita dito. Naipamana sa amin ni Ama ni Sun Jiangnan ang kumpanya noon, binenta niyo ba sa mga taga-Dongi? Sabi ko tumahimik ka, gaano na ba katagal na matay? Yang matanda na yan, ang naiwan niya nasa sa inyo na ang parusahan. Dahil nakikita ni G Yamamoto ang aming kumpanya, maayos na lang ilipat ang kumpanya kay G Yamamoto. Ano po? G Yamamoto, nagpatawa ako sa inyo. Mag-isa ko lang kayang magdesisyon para sa kumpanya, siguraduhin natin. Dahil ikaw, mag-isa mong kayang magdesisyon, wala nang mas hihigit pa dyan.
Oo. Presidente yung binatang nakilala ko noon. Nasaan na siya? Pumayag si G. Yamamoto. Yun yung lalaking nagbago ng system code ko. Nasaan na siya ngayon? Pupunta si G. Ye para sa hapunan. Dapat magpahinga ka muna. Ngayon na. Ito ay isang operating system para sa High Precision Machine Tool. Minister Huang, alam mo rin ang high precision machine tools. Ito ang bagay na matagal na nating gustong ma-breakthrough. Mr. Ye, alam mo rin ito. Okay, sinusubaybayan ko na ito dati pa. Gusto ko sanang gawin sa lugar ni Ate Lan, pero ang field doon ay walang kinalaman dito, kaya hindi ko ginawa. Mr. Ye, tunay kang henyo. Dapat mong malaman na kung lumabas ang set na ito, may kahulugan ba ito? Ibig sabihin, tayo ay magmamanufacture na sa cutting edge. Wala nang pagka-stock sa leeg. Isa sa mga himala ng ating industrial revolution. Minister Han, sobra naman ang sinabi mo. Operating system lang ito. At hindi pa ito malapit sa tunay na computer room manufacturing. Mr. Ye, mayroon ka bang hindi naiintindihan? Ang aming machine tool manufacturing ay umabot na sa world-class level. Ang problema ay itong operating system. Talagang malaki ang naitulong mo sa akin ngayon. Minister Wang, huwag kang mag-alala. Malapit nang lumabas ito. At masasabi kong siguradong nauuna ito, world class. Oo nga pala, narito ang ilan pang technical solutions. Tingnan mo naman ito para sa akin. Industrial Machine System Solutions Bearings New Composite Materials 3.0 Lithography Machine Design Scheme Photovoltaic Variable Speed 1 Match Design Scheme Bearing New Composite Material. Mr. Ye, ano na ang technical level ng mga ito ngayon? Well, sa kasalukuyang teknolohiya, ang mga solusyong ito ay karaniwang mauuna sa mundo. Mga 20 taon. Ibig sabihin, na-breakthrough na natin ang world technology. Mr. Lee, tunay kang bayani ng ating China. Mabuti, G. Ye, kung talagang magagawa mo ang mga ito, ikaw ang magiging dakilang bayani ng ating Tsina. Tiyak na hihingi ako ng parangal para sa iyo. Ministro Huang, sobra naman kayo. Ako ay isang Chino. Ito ang tungkulin ng isang Chino. Walang anuman. G, Ye, tunay nga kayong haligi ng bansa. Huwag kayong mag-alala, gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Ipapaorganisa ang mga eksperto para suriin ang mga opsyon na ito at aktibong itaguyod ang mga ito. Pagsikapan nating maagang mabasag ang mga kadena na sumasakal sa ating teknolohiya. Ang hirap naman. G, Lee, pakitingnan nga ito. World Science and Technology Forum. Ano ito? Ito ay komperensya na inorganisa natin at ng ibang bansa para sa palitan ng kaalaman sa teknolohiya. Hindi ko alam kung interesado kayong sumali. Sige, inaasahan ko na ito ngayon. Pagkatapos makita ng mga bansang iyon ang ating mga bagong nagawa, ano kaya ang itsura nila? Sige. G. Yetianchen Yamamoto. Bakit mo pa tinatanong ang basurang iyon? Sunzai, huwag mong kalimutan ang iyong katayuan. Kailangan mo lang sundin ang utos. Yung basurang si Yetianchen, hindi. Umalis na si Yetianchen sa ating kumpanya sa Bagaya Road. Gago ka. Sino ang nagpahintulot sa iyong aprubahan ang kakaibang bagay na iyon? Ngayon, agad-agad. Kunin mo siya at ibalik sa akin ngayon din. Ginoong Jimmy. Pakiusap, kumalma ka, ipapahanap ko siya. Hindi aabuti ng isang linggo. Ken, mahahanap natin siya at ihahatid sa iyo. Sabihin mo ang totoo, Ginoo, may darating na World Technology Forum. At ang mga dadalo ay mga nangungunang eksperto sa larangan. At ako ang sasali gamit ang temperature control system na iyon. Ay, buti na lang. Binaril si Ginoong Yamamoto. Kailangan nating tulungan siyang magtagumpay. Pero paano naman si Yetianchen ang gago? Ang code na ibinigay niya sa akin ay hindi kumpleto. May iniwan siyang bakas sa code ang gago, sa tingin ko maiintindihan mo. Ang hindi inaasahan, Yetianchen, naglakas loob siyang maglaro ng ganito. Ginoong Yamamoto, huwag kang mag-alala. Talagang hahanapin ko siya at ihahatid sa iyo. Ginoong Yikes. Matalino kang tao. At kami sa Dongyii ay tapat sa aming mga kaibigan, hindi kita ipagkakait ng magandang trato. Hoy, hoy. Talagang tutuparin ko ang inaasahan ni Ginoong Yamamoto, pero Ginoo. Kailangan ko ring ipaalala sa iyo, kung hindi mo mahahanap si Yetianchen, mawawalan ng bisa ang plano natin sa pagbili.
At ayon sa mga tadhana ng kasunduan, magbabayad ka sa akin ng malaking halaga. Malulugi. Magbabayad. Ginoong Bueno, hindi namin ito napag-usapan dati. Si Ginoong Ye Tiancheng ay ipagkakatiwala sa iyo. Naghihintay ako ng magandang balita mula sa iyo. Aligado. Ano ang gagawin? Ano ang gagawin? Kailangan mong hanapin si Ye Tiancheng. Hanapin siya at ibigay sa gago si Sugimoto. Anong pinagtatawanan mo? Magsalita ka nga. Hindi mahanap si Ye Tiancheng. Kailangan nating bayaran si Yamamoto. Saan tayo kukuha ng pambayad? Ikaw ang bahala dyan. Wala akong kinalaman dyan. Sanjenan, makinig ka sa akin. Ako'y opisyal na magbibitiw. Simula ngayon, wala na akong kinalaman sa Newtown Chemical. Ano ang gusto mo? Magbitiw? Nakalimutan mo na ba ang sinabi ng tatay natin? Umalis ka na ngayon. Aalis ka na ngayon? Anong gagawin ko? Anong gagawin mo? Paano ko malalaman kung anong gagawin sa'yo? Gawin mo ang gusto mo. Kung talagang wala nang magagawa, iiyak ka na lang ba kasama ng Yamamoto na? Yun? Basta simula ngayon, wala na akong kinalaman dyan. Hoy, Arapiti Tati, di ka pwedeng umalis ng ganyan. Tulungan mo akong mag-isip ng paraan. Hindi mo naman ako pababayaan na mapahamak, di ba? Kapatid kita. Nakikiusap ako, tulungan mo ako. Kung hindi natin mahanap si Ye Tiancheng, wakas na ng pabrika na iniwan sa atin ng tatay natin. Ngayon mo lang naalala na kapatid kita. Pasensya na. Wala akong kapatid na walang hiya na tulad mo. Ano na naman? Kung hindi mo ako ituturing na kapatid, huwag kang magalit kung di rin kita ituring na kapatid. Kung hindi mahanap si Ye Tiancheng, ikaw ang ipambabayad ko. Son Chenglong, nababaliw ka na ba? Manang kong mabait. Huwag mo akong sisihin. Sino bang may kasalanan kung gusto ka ni Yamamoto? Kung hindi mo mahanap si Ye Tiancheng, ipapadala rin kita kay Yamamoto. Pakawalan mo ako. Sanjengnan, tao ka pa ba? Ibinigay mo ang sarili mong kapatid sa taong dongyi na yun? Ano ang pinagkaiba mo sa hayop? Siyempre, may pinagkaiba. Magugustuhan ka talaga ni Yamamoto. Kapatid ko. Hahaha, pakawalan mo ako. Pakawalan mo ako. Naive, tulungan mo ako. Naive, sagipin mo ako. Huwag kang mag-post ng mga larawan. Magpahinga ka muna. Ano man ang mangyari, kailangan mong alagaan ang iyong katawan. Minister Wang, ayos lang po ako. Ayos ba ako? Oo nga pala, tapos ko na ang sistemang ito. Bilisan mo at hanapin si Xiaoyan. Kung okay lang naman sana ay may promote ito kaagad. Sige, huwag kang mag-alala. Iaayos ko ito sa lalong madaling panahon. Oo nga pala, yung code na ninakaw noon, may pinadala na kaming taga-check. Yung lalaking taga-dongying na iyon ay isang propesor sa universidad sa GU. Pero may isa pa siyang pagkakakilanlan. Isa siyang spy mula sa imperyo ng Hapon. Espesyal na responsable sa ating China para magsagawa ng komersyal na Espanyahe. Hindi ko naisip yon. Nakipagsabuatan si Sanjenan sa ganoong tao. Huwag kang mag-alala. Pagdating ng tamang oras, tiyak na mahuhuli natin ang mga basurang ito ng sabay-sabay. Hello, Sister Lan. Anong nangyari? Tianchen, tulungan mo ako. Ibigay daw ako ni Sun Jengnan sa mga taga-dongyi. Tianchen, tulungan mo ako. Tianchen, anong ginagawa mo? Bitawan mo ako, Sister Lan. Ayos ka lang ba? Anong problema? Ye Tiancheng, kung gusto mong iligtas si Su Ruolan, kunin mo ito at ipagpalit mo sa sarili mo. Kung hindi, huwag mong sisihin ako kung ayaw mo. Ibibigay ko ang Sister Lan mo sa mga taga-dongyi para subukan. Bitawan mo ako. Hello, Sister Lan. Sister Lan. Anong nangyari kay Jinonggi? Dinala ni Sun Jingnan si Sister Lan. Sabi niya kung hindi ako babalik. Ibibigay nila si Sister Lan sa mga taga-dongyi. Paano may ganoong taong walang hiya? Ginoong Ye, huwag kayong mag-alala. Tiyak na makakahanap tayo ng paraan para ma-rescue siya kaagad. Si Jinong Sun Roland Sun. Sun Jinan, trader ka. Dapat kang magbayad sa akin. G. Yamamoto. Anong nangyayari dito? Ganito kasi. Gaya ng iniutos mo. Ye Tiancheng, may pinapahanap na ako. Bago ko dalhin sa'yo ang isang tao, may inihanda akong maliit na regalo para sa'yo. Umupo ka. Masama ba yon? Kapatid mo naman siya, anong kasamaan? Dapat nga. Sa tingin ko, biyaya ng kapatid ko yon.
Sanxiang, kung lahat ng Chino ay katulad mo sana. Sa pagitan ng ating dalawang bansa, hindi magkakaroon ng ganito karaming hindi pagkakaunawaan. Hahaha, G. Yamamoto, tama ka talaga. May isang bagay na hindi ko gaanong naiintindihan. Malinaw naman na isang walang kwentang tao si Ye Tianchen na puro kayabangan lang. Karapat-dapat ba siya sa abala mo? Senior, hindi mo ba alam? Gaano ba kahalaga ang computer ni Ye Tianchen sa atin? Oo, kahit na hindi niya naisip ang code na ito. Pero ang ganyang talento, hindi natin pwedeng hayaang mapunta sa kamay ng iba. Kailangan mong intindihin yan. Ah, ganun ba? Naiintindihan ko. Hahaha. Huwag kang mag-alala, sir. Pagkatapos magtagumpay ang bagay na ito, tutulungan kitang mag-apply ng green card sa ating bansang Dongging. Pagkatapos, magiging isang pamilya na tayo. Hoy, salamat G. Yamamoto. Huwag kang mag-alala. Talagang hindi ko bibiguin ang inaasahan mo sa akin. Para sa ating dakilang emperador ng Dongyi, pag-aabaalay ng buhay para sa bansa. Sun Jiangnan, gago ka. Dinunggisan mo ang pangalan ng pamilya nating Sun. Lalabanan kita. Nakipag-away ako sa'yo. Kung ganyan ka ka-ignorante, edi ako na ang maglilinis. Sir? Bakit di mo na lang ako ang bahala dito? Gusto ko yung may matapang na personalidad. Ah, sige po, edi di ko na istorbo ang yaksing mo. Magpakita kang maayos mamaya. Kung manggugulo ka sa plano ko, magdudusa ka. Ha, sige, tuloy mo lang. Miss Son, huwag kang matakot. Hindi kita sasaktan. Gusto ko lang sanang tulungan mo akong hanapin si Ye Tianchen. Basta tulungan mo akong makita siya, hindi lang kita pakakawalan. Patutulungan pa kitang palakihin ang Xingchen Chemical. Ang pangarap mong maging malakas. Tianchen, ano ang balak mo sa kanya? Huwag kang mag-alala, Miss Sun. Wala kaming masamang intensyon kay G. Ayaw lang naming nasasayang lang ang galing niya sa inyong China, di ba? Yamamoto, akala mo ba maniniwala ako sa kalokohan mo? Para akong kapatid ni Sun Jiangnan na tanga madaling lokohin? Miss Sun, tulungan mo naman akong hanapin si Ye Tianchen. Gusto mong magsinungaling ako kay Tianchen tungkol sa pangarap mo? At itong batang to, nagpapadala sa emosyon. Papatikimin kita ng kapangyarihan ko. Hahaha. Nako. Diyos ko. Maruko, nasaan ka? Ayos ka lang ba? Sasagipin kita ngayon. Ye, naaalala mo pa ba? Ikaw ay... Ye, talaga bang isa kang maharlikang taong makakalimutin? 3 henerasyon ng aking pamilya ay may ipon. G.E. Naaalala mo pa ba? Kayong mga Hapones, anong balak mo kailan? Kung may mangyari kailan, hindi kita palalampasin. G. Ye, huwag kang mag-alala. Nasa akin ang iyong kapatid na si Lan. Gusto kitang makipagkasundo. Anong gusto mo? Gusto ko ng kumpletong sistema ng pagkontrol ng temperatura. Tandaan mo, kumpleto, kung maglalaro ka ng anumang daya sa akin, ang iyong kapatid na si Lan. Hindi ito kumpleto, hahaha. Makalangit na Diyos. Kumusta na, G? Ayos lang ba si Bibisan? Sabi ng demonyong Hapones, gusto niyang ipagpalit ko ang sistema ng iPhone kay Lan. Hindi mapapalitan si G. Paano maibibigay ang sistemang iyon sa maliliit na demonyo? Palitan. Ang unang prioridad ay iligtas muna ang tao. Anong pananagutan ang aking papasanin? Sir, wag mo akong sisihin. Makipagkasundo ka sa iyong kapatid na babae at kay Ye Tianqiang. Paano nangyari? Makatutulong si Gia sa iyo. Ito ang aking pagpapala. Nagbibiro ka lang. Si Sun Jiangnan ay isang traidor at tuta. Bakit sa iyo nagmula ang aming pamilyang Sun, hayop ka? Hayop. Paano magagawa ng pamilyang Sun ang isang bagay sa isang babae? Ang kailangan mong gawin ngayon ay patunayan ito sa pamamagitan ng mga katotohanan. Sabihin mo sa iyong kapatid na babae, lahat ng ginawa mo ay tamang pagpili. Ginoong Yamamoto, tinuruan ako. Tiyak na matututo ako sa iyo sa pamamagitan ng kanilang sariling pagsisikap. Hayaan mong malaman ng tangang babaeng ito kung ano ang totoo.
Sige, halos oras na ngayon. Bilisan mo at dalhin pababa ang iyong kapatid na babae. Maghintay sa pagdating ng Angel Hunter. Nandito lang ako naghihintay sa iyong matagumpay na pagbabalik, hey. Bitawan mo ako. Yossi. Blue Snow, narito na ako. Tianchen, huminto ka muna para sa akin. Nakalimutan mo kung paano mangako sa mga tao ni Ginoong Yamamoto. Dinala ko ito para sa iyo. Paano naman ang gusto ko? Jeng Nan, gusto mo bang maging aso tulad ng hayop? Siya ang iyong kapatid na babae. Kalokohan. Mahal na kapatid, ang taong humahadlang sa daan ni Lao Tzu. Huwag mong sabihin kapatid ko iyan, hindi rin ang aking ama. Huwag kang magsalita ng kalokohan sa akin. Nasaan ang mga... Sun Jinan, may oras ka pa para tumigil sa pangit. Basta, pakawalan mo si Ginoong Sun, pwedeng pag-aanin ko ito. Mamatay ka na, immortal ka. Magdadagdag ka pa ng salita, maniwala ka't hindi. Bubunutin ko ang balbas mo. Isusubo ko sa iyo. Hindi para sa anak ng tao, chino ka rin. Nakalimutan mo na ba ang Dongguo at Dongyi? May galit ba sa pagitan natin? Karapat-dapat ka ba sa mga ninuno ng iyong pamilyang Sun? Natatakot na talaga ako sa mga immortal na yan. Lumabas pa sa libingan para guluhin ako. Sasabihin ko sa iyo, umalis ka na rito. Siya Tianchen, nasarasan ang mga gamit ko. Wala akong oras para magsayang ng panahon sa iyo dito. Sandali lang, ano na naman ang gagawin sa USB stick ngayon? Sasabihin ko sa iyo, hindi makakalaro sa akin si Ye Tianchen. Maaari mong ibigay ito sa matandang Yamamoto na yon. Hindi niya makikita para sa kanyang sarili. Umutot ka. Hindi mo ba nakita ang ibinigay mo kay Yamamoto noong nakaraan? Inutusan mo akong maging basura. Paparada. Ate Lan, ayos ka lang ba? Binuli ka ba ng maliit na demonyo? Huwag kang mag-alala, ipaghihiganti kita talaga. Paano mo ito magagawa para sa akin? Ibigay ang napakahalagang sistemang iyon kay Sun Jinan hayop. Nawala man ang sistema ni Sister Man, maaari mo uling isulat iyon. Kung ikaw ang mawala, wala nang pag-asang makabalik. Huwag kang mag-alala. At si Minister Huang? Sun Jinan, walang hiyakang taksil, dapat kang pagbayaran nito. Din. Hindi ko alam kung ano ang nangyari kay Jengnan, tiyak na dahilan iyon ng Dongyi na iyon. Oo, siguro nga. Ginoong Sun, huwag kayong mag-alala. Hindi siya makatatakas sa USB stick sa itaas at ibaba dito. Lahat tayo ang nasa loob at labas. Sige. Hindi ko inaasahan yon. Sa maliit na USB stick na ito, meron itong teknolohiyang nangungunas sa mundo. Kung ibibigay ko ito sa mga taga-Hong Kong, tataas ng husto ang ating pampahid ng makeup at makeup. Hoy, hoy, hoy. Hindi maganda ang lagay ni Fei Mei nangyari sa labas. Maraming pagbabago. Tapos na ang mga tao natin. Ginoong Fei, hindi ka pwedeng mamatay. Diyos ko. Huwag kayong mag-alala. Basta't nasa akin si Sun Jinan, tiyak na ayos lang ang mga kapatid. Lumapit kayo at batiin ninyo ako. Lumabas ka at ipaalam mo sa iba pang mga kapatid para sa akin. Huwag silang matakot. Tikman nila ang aming kapangyarihan sa kawalan ng pagkakasundo. Magsiyasat kayo ng mabuti rito. Huwag ninyong pabayaang mapunta ang mga bagay sa gabi sa kamay ng mga Dongyi. Oh, may naglalakad doon. Anong problema mo? Sinong nagbigay sa'yo ng karapatang pumasok ng ganyan? Nasaan si Sun Jinan? Sino ka? Ang lakas ng loob mong kausapin ako ng ganyan. Alam mo ba kung sino ako? Ikaw si Yamamoto. Pasensya na, sumama ka sa amin. Galing ako sa Dongyi. May diplomatic immunity ako. Wala kayong karapatang arestuhin ako. Ngayon, ikaw ay sangalan ng pagnanakaw ng trade secrets ng aming bansa. Iniimbita kitang makipagtulungan sa investigasyon. Makipagtulungan ka. Kung hindi, huwag mong sisihin kung magaspang kami. Nagsasabi ka ng katarantaduhan. Nasaan ang ebidensya? Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Una, sumama ka muna para makipagtulungan sa investigasyon. Ayaw mong malaman ang ebidensya? Hintayin mong mahuli ko si Sun Jinan. Wala sa inyo ang makakatakas. Talaga, dumating din ang araw mo. Ginagantihan ninyo ng masama ang mga dayuhang negosyante. Ay rereklamo ko kayo. Tigil! Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Anong karapatan mo para arestuhin ako? Gia.
pwede lang nating pansamantalang detenihin si Yamamoto ng 24 na oras ngayon. Tiyak na magpapadala ng tao ang embahada ng Hapon para iligtas siya. Pero huwag kang mag-alala. Basta't mahanap ninyo sina Sun Jingnan at Yu Pan, magbabayad kami ng kapalit. Okay na si Minister Huang. Ngayon, nailigtas na sila. Wala na kaming pakialam sa ibang bagay. Kung talagang kinuha ni Yamamoto ang USB stick pabalik, maganda pa nga yun. Sige. Kung ganun ang sabi ni G, pwede na tayong tumigil sa pagpapahirap sa mga tao. Gusto mo ba ng adult beauty? Sino ba talaga ang gusto mong gawan ng masama? Son, ang kapal ng mukha mong lokohin ako. Tumigil ka sa pagbibiro. Kailan kita niloko? Umalis ka sa daan. Hintayin mo ako. Huwag mo akong guluhin dito. Sasabihin ko sa'yo, son, kung hindi mo ako bigyan ng paliwanag ngayon, mag-ingat ka, baka mapugot ko ang ulo mo. Ano ba ang gusto mo? Sinabi ko sa'yo, huwag mo akong guluhin. Kung hindi ay ako, Tumigil na kayo sa pag-aaway. Bigyan kita ng pera. Pera lang ba? Kung ikaw, hindi makakuha ng 1 million, pipilitin kitang tumayo dito ngayon. Ibigay mo ang mga ito kay Yamamoto. Ibigay mo sa kanya si Yamamoto at bibigyan kanya ng pera. Ano ito? Ito ang gusto ni Yamamoto. Naniniwala ka sa akin. Ito ay ibinigay kay Yamamoto. Talagang bibigyan kanya ng pera at ilagay mo itong Dragon Walker. Dinala na siya. Si Yamamoto ang dinala? Hindi pwede. Hindi pwedeng madala siya. Kailangan mong dalhin ako sa kanya. Kung madala ang ina niya, tapos na ako. Ganun ba? Kayong dalawa, ihatid ninyo ako sa Tokyo Empire. Bibigyan ko kayo ng 2 million. Talagang inanyayahan ka ni Tianchen nitong mga nakaraang taon. G, ito ang pinakahenyo na nakita ko sa buhay ko. Hindi ko alam na sa tulong ni G. Ang lakas ng teknolohiya ng ating bansa sa silangan. Gaano kakatakot? Sa Baoshan nang hindi nalalaman, baka ako yun. Bidzeng, ikaw rin ay nag-aambag sa bansa. Gumana. G, ito po si... Ministro Huang, isinumite ko na ang mga produkto na sasali sa technical forum na ito. Narito na, ito ang intelligence system na ginawa ko, version 10. Gamitin lang ang sistemang ito. Anumang makina at transportasyon ay magagawa ng walang tao, matalino ang operasyon. Ito ang sistemang pang-intelihensya na ginawa ko, version 10. Gamitin mo lang ang sistemang ito. Kahit anong makinarya at sasakyan, magagawa ng kusa at walang tao. Ibig mong sabihin, isasaksak lang ang USB na ito? Magagawa ng walang tao? Hindi lang walang tao, basta't may kinalaman sa operasyon, pwede nang kontrolin ang mga bagay. Ibig sabihin, hindi na kailangan ng pagpoproseso ng sistema. Hindi na kailangan ng adaptasyon. Basta't may USB port, kaya na yan. Parang isasaksak mo ito sa isang fighter jet. Tapos mapapasa kamay ng sistema ang fighter, walang piloto, at may upgrade agad. Operating system at combat system ng fighter, kaya rin nitong mag-upgrade ng sistema ng mag-isa. Ito ang galing naman yan. G, alam mo ba ang ibig sabihin nito? Alam ko, kaya itong technical forum na ito, nandito tayo. G, Sabi ko sa'yo, ikaw ang pag-asa ng ating silangan. Ikaw ang kinabukasan ng ating bansa. Ay nako. Kalihim. Tawagan agad ang militar at ang ahensyang pangkalawakan. Ihahayag ko ang malaking ambag ni G. Ye sa siyensya at teknolohiya. Oo nga pala, tinawag ko na rin ang lahat ng nasa network at infrastruktura para dumalo sa komperensya ng sabay-sabay. Ito ang magiging lakas ng siyensya at teknolohiya ng China. Dakilang sandali ng ganap na pagunlad. G. Ye. Ikaw ay tapos na ito. Magsisimula na ako ng bagong proyekto. Ang bagong proyekto ay Sistemang Pangkaligtasan sa Buwan. Sistemang Pangkaligtasan sa Buwan. Ang buhay ni Ji-sun ay nasa inyong mga kamay. Siguraduhing alagaan siya ng mabuti, siya ang pag-asa at kinabukasan ng ating bansang silangan. Ministro Huang, huwag kayong mag-alala. Siguradong aalagaan ko ng mabuti si Tiancheng. Ito rin ang dapat kong gawin bilang isang mamamayan ng silangan. Pero tungkol sa kapatid ko, Ang usapin ni Sun Jingnan, sarili niyang problema iyon, wala iyong kinalaman sa iyo. Huwag kang mag-alala, walang masamang tao ang aming palalampasin. Hindi namin pahihirapan ang isang mabuting tao.
Sige. Mina, malaki ang nasirang budhi mo. Tinatanong kita kung bakit nung huling dumating ang pulis. Hindi mo sinabi sa akin? G, seriously, natakot na natakot ako. Nasa akin ang buhok ko. Kung mahuli tayong dalawa, hindi ko mapapanatili ang buhok ko. G, Siri. Kung hindi lang dahil sa USB stick, ang mga taong katulad mo sa aming bansang Dongying dapat magpakamatay sa pamamagitan ng pagsepuku. Din Yamamoto. Nagkamali ako. Ano ang trabaho ng dalawang taong ito? Bakit ako sumama sa inyo rito? Ikaw si Yamamoto, tama ba? Sinabi sa amin ng apelyidong Sun. Dalhin lang siya sa inyo. Bigyan lang kami ng 2 milyon ngayon, dinala na ng tao ang pera. Paano naman ang pera? 2 milyon? Sige, nasaan ang steak ko? Yan ang pinag-uusapan mo, di ba? Kailangan mong dagdagan ito ng 2 milyon. Hindi na 5 milyon, 2 milyon lang ako. Anong 5 milyon ngayon? Yung 2 milyon na yon para sa'yo, kung gusto mo ng USB stick, kailangan mong magdagdag ng pera. Kumusta naman ang maliit na demonyo? Alam kong mahalaga sa'yo ang laman niyan. Kung ayaw mo, huwag mo akong sisihin kung ibebenta ko sa iba. Pwede kong ipagpalit ang perang binili ng tiyuhin ko. Marami na akong nakikitang walang kwentang aso na tulad mo. Gusto mo pang kumuha ng pera sa akin sa susunod na buhay. I-check agad ang laman ng oil pan. Kung kumpirmadong tama, ipadala agad pabalik sa headquarters, huwag nang mapunta sa kamay ng iba. Mamamatay tao. Anong mamamatay tao? Huwag mo akong patayin, wala akong alam. Wala akong nakita. Hindi biro. Paano ko naman kayang patayin ka? Malaki pa ang silbi mo sa akin di ba? Naiintindihan ko. Naintindihan ko, nakuha ko, sa wakas nalaman ko. Miss Nan, pasensya na. Hindi ko alam na nandito ka pala. Hindi kita nasindak kanina, di ba? Tianchen, bakit ka natulog dito? Miss Nan, sobrang late kasi ako nag-overtime kagabi. Sandali lang, humiga lang ako. Pasensya na talaga sa kanina. Oh, Ate, tulungan mo ako. Ate, nasaan yung tren? bakit mo ako tinatawag? Wala kang parte dito. Ate, papatayin ako ng hayop na aso sa Shandong. Ate, pakiusap. Pakiusap, iligtas mo ako. Alam kong mali lahat. Ate, Sun Jengnan, kasalanan mo to. Hindi kita ililigtas. Karapat-dapat ka dito. tumayo ka. Hindi mo talaga ako pwedeng hayaan lang. Ate, wala na talaga akong mapupuntahan. Nandito na ako ngayon. Magtago muna tayo sa kumpanya natin. Ate, pakiusap. Ate, pakiusap. Song Jengnan, karapat-dapat ka dito. Karapat-dapat yan sa'yo dahil sa kasalanan mo. Bituin ako anong gagawin ko. Lan, kahit anong gawin mo, desisyon ko na susuportahan kita. Ako ang magsasabi kay Minister Huang tungkol sa usapan. Huwag kang mag-alala, nandito ako. Yamamoto, okay lang ako kanina. Pare, magaling ang ginawa mo. Sir, kung matapos ito, tutulungan kitang mag-apply para sumali sa kaharian ng Dongying. Magkakapamilya tayo. Huwag kang mag-alala, Yamamoto, gagawin ko talaga ang lahat para matapos ang trabaho. Hindi ko sasayangin ang tiwala mo. Yamamoto. Pagkatapos ng aming pag-aaral at pagpapatunay, walang kapintasan ng sistema. Nangunguna sa lahat ng sistema ng kontrol ng temperatura sa merkado ngayon, nang hindi bababa sa 100 taon.
Tawagan agad ang headquarters ipadala ang sistemang ito sa Fukushima at magdagdag pa ng ilang reactor. Mula ngayon, hindi na tayo matatakot sa mga leak ng nuclear. Ay nako. Ang natitira na lang ngayon ay ang technical forum. Basta't makuha mo ang gintong medalya. Kaming lahat ay magiging mga bayani ng kaharian ng Dongying. Commander ng Kamishima Battalion, gagawin ko ang lahat ng makakaya ko para sa ating Dongying magsumikap. Panalo, panalo, panalo. Minister Wang, ito po. Ito po ang natanggap namin mula sa lahat ng bansa. Dumalo sa technical na forum na ito. Kailangang isumite ang buod ng produkto. Maramihang manlalaro, interaktibong solusyon sa paglalakbay. Ano ito? Ang ipinasok na entry ni Bai Shengguo. Sabihin mo ang totoo. Lahat ng aming kasamahan sa Departamento ng Agham at Teknolohiya, hindi ko nga nakita kung ano ang ginawa niya. Hindi ba't motor lang ito para sa 10 tao? Nakakatawa naman yan. Pasadyang solusyon para sa mga grupo ng kababaihan. Ito kaya ang isinumite ng Goryo. Ang galing talaga ni G, Ito ang plano na isinumite sa akin ng Goryo. Minister Huang, huwag kayong mag-alala. Hindi naman talaga kalaban ang mga bagay na ito. Ang gintong medalya na ito, siguradong sa atin. Minister, naipit ang Dongying sa huling minuto ng pagsusumite. Isinumite na nila ang kanilang gawa tulad ng inakala ni Ji Yi. Ang isinumite nila ay ang sistema ng pagkontrol sa temperatura ni Ji Yi. G, ginamit nila ito para turuan ng kuryente. Medyo iba ito sa ating inakala dati. Sandali, Minister Huang, ano po? Ginamit nila ang aking sistema ng pagkontrol sa temperatura sa isang planta ng nuclear power. Fukushima Electric Power. Ang Fukushima Nuclear Power Plant. Kung magagamit nila G, magagamit din kaya natin ito sa mga planta ng nuclear power? Pag-uusapan natin mamaya ang application ni Minister Huang. Tawagan mo agad ang kaukulang departamento. Lahat ng barko ay kailangang lumayo sa Dongying sa loob ng 3 araw. Miss, ang ibig mong sabihin kanina, ano ang nangyayari sa Fukushima? Kakatapos ko lang magbilang, kapag umabot ang radiation sa tubig ng ating bansa, mga 78 oras ang hihintayin. Minister Huang, mula ngayon, kailangan nating agad na itigil ang lahat ng imported na produktong pangdagat ng Dongyi at mga produktong pang-agrikultura. Anong radiation, Mr. Ye? Ano ba talaga ang radiation na binanggit mo kanina? Yung Fukushima Nuclear Power Plant ay sasabog. Minister Wang, mula ngayon, kailangan nating maghanda ng mga hakbang sa proteksyon. Ano? Fukushima? Baka naman. Ang sistema ng pagkontrol sa temperatura ba? Mr. Ye, nag-iwan ka ba ng paraan sa sistema ng pagkontrol sa temperatura? Ang sistema ng pagkontrol sa temperatura na ibinigay ko sa produkto, walang problema. May limitasyon lang sa pag-aayos ng temperatura. Walang siya problema sa mga sistemang sibila la pati komersyo. Ang mga Dongyin na ito ang may problema. Inilagay lahat ng sistema ko sa nuclear power. Hindi, kailangan kong agad na ipaalam sa Ministry of Foreign Affairs. Ang mga babala ay ipasa. Huli na. Dapat na-install na nila ang buong sistemang iyon. Kung tama ang hinala ko, dapat may iba pa silang inilagay bukod sa sistemang iyon. Lahat ng kagamitan sa pagpapalamig, gibaing lahat. Ito. Moxie, ako si Yamamoto. Ano ang problema? Matagumpay naming na-install ang sistema ng pagkontrol sa temperatura na ipinadala mo. Napakaganda ng epekto. Para makatipid sa gastos, nagpasya na ngayon ang kumpanya, alis ng iba pang mga aparato sa pagpapalamig. Mr. B. Yamamoto. Malaking serbisyo sa kumpanya ang ginawa mo. Hi. Ang kredito sa pagkakatamang ito ay sa iyo, G-Sun. Oo nga pala, kailan kaya darating si BB-Sun? Mr. President, huwag kang mag-alala base sa pagkakakilala ko sa kapatid ko. Nasa daan na siya. Basta't ibabawas mo ang aking siguro noong panahong iyon. Madali nang ilabas ang basurang iyon sa Yantai City. Sun Xiang. Sa'yo ko na ito ipagkakatiwala. Magpahinga muna tayo, handang umalis. Gagawin kong ang mga pagong na iyon na nagtatago sa ilalim ng aking trabaho. Pasensya na, nandito na. Pasensya na, nandito na.
para sa aking kinabukasan at sa kinabukasan ko. Pasensya na lang sa iyo. Lan, kung gagawin mo ito talagang hindi mo ito pagsisisihan. Oo, Tianchen, desidido na ako simula ngayon. Tutalikod na ako sa gago at taksil na si Sun Jianan. Tulad nitong taksil na traidor, nararapat sa kanya ang parusang nararapat. Sige. Minister Huang, mauna ka. Huwag kang mag-alala, Ji. Naayos ko na. Yamang desidido si Ji Sun na patayin ang kanyang kamag-anak para sa tama. Hindi namin hahayaang ang masamang tao ay makatakas sa ating palad. Minister Ji Sun. Malapit na ang oras, dapat na tayong umalis. Tara na. Hayaan nating masaksihan ng mundo ang pagkamangha ng ating tsina. Hindi karapat-dapat ang Tsina na magdaos ng forum sa siyensya at teknolohiya. Tingnan mo kung saan sila pumili. Sira-sira at kuripot. Ang forum na ito ay idadaos namin sa Dongying. Mas maganda ito ng husto kaysa rito. Oo nga. Hindi ko alam kung ano ang iniisip ng kagawaran ng agham at teknolohiya ng China. Pipiliin magpulong sa ganoong sira-sirang gusali ng pabrika. Kung ito ay maiiwan sa aming sila, ang mga organizer ay mapapahiya. Narinig. Sa pagkakataong ito, makikilala ng Dongguo ang isang tinatawag na technical genius. Hindi ko alam kung anong klaseng genius. Galing ba ito sa aming pambansang asembleya ng Korea? Anong mga genius ang mayroon ng Dongguo? Kung ikukumpara sa aming White Elephant Country, hindi lang. Maaari bang sabihin ko? Ang lokasyon ng Dongguo Vichang, dapat ay ibinigay na ito sa amin noon pa. Ministro Huang, naalala mo pa ba ako? Ako si Puteteng mula sa Sila 5-Star Group. Nagkita tayo sa isang dinner party noon. Ikinagagalak kitang makilala. Kumusta, Ji Huang? Ako si Kwon Do-yin ng Koryo Hyundai Group. Maaari ba kitang ilibre ng kape minsan? Ako si Toto ng White Elephant Country. Ministro Huang, ang ginagawa mo ay masyadong sira-sira. Kung walang pera ang Dongguo, maaari naming sponsor ito bilang pagkakaibigan. Bakit naparito ang dalawang hayop na ito? Hindi ba dapat sila pumunta kay Sun Jianan? Maliit na demonyo, ngayon ang araw ng iyong kamatayan. Mahal, tawagan mo agad yang basurang si Sun Jianan. Tanungin mo kung anong nangyayari. Mga kasama, kumusta naman ngayon? Ipakikilala ko sa inyo ang isang henyo mula sa aming silangan. Hindi, dumating ang isang grupo ng mga tao, pinalibutan nila ang aming laboratorio. Dinala na si Sun Jianan. Isang gago. Hindi ba't sinabi niyang walang mali sa plano niya? Naalala mo ba? Nanalo na siya ng Gawad Nobel noon si G.K. Yi mula sa Grand Slam, ito si Ji Ye Tianchen. Ako si Ye Tianchen, ikinagagalak kong makilala kayo. Ikaw ba talaga ang G.E. Yan ang nanalo ng Gawad Nobel? Ang bata mo naman. Parang kilala kita, hindi ka naman lahing Koreano, di ba? Hindi ko alam kung anong problema nitong Gawad Nobel. Paano nangyari na ang isang binatang tulad ni Ji Ye ay nakakuha nito ng mura? Mga Ginoo, ako ay tunay na tagasilangan, maaasahan ninyo ako dyan. Narito ako ngayon, hindi para sa ibang bagay, narito ako para manalo ng parangal. O sige, magpahayag tayo. Mga kasama, ang aming silangan ay naghahanda ng bagong programa ng imigrasyon sa Kalawakan. Ako ang namamahala sa planong ito. Kung mas interesado kayo, maaari kayong makipag-usap sa aming Ministro Huang. Makipag-ugnayan kayo dito. Pag-usapan natin ang mga bagay sa huli. Kayo ang pinakamahusay sa mundo. Maligayang pagdating sa ika-4 na ekshibisyon ng agham at teknolohiya. G. Okamoto, hindi mo inaasahan na darating kami ni Ate Lan dito, di ba? Hindi ba't nakakagulat yan? Ye Tiancheng, huwag mong isipin na dahil nahuli mo si Sun Jianan ay magagawa mo na ang gusto mo sa akin. Sasabihin ko sa iyo, ako ay isang paborito. Mayroon akong imunidad diplomatiko. Yamamoto, hayop ka. Tiyak na mapaparusahan ka. Parusa. Miss Sun, baka nakalimutan mo na ako ang gusto mo, di ba? Ang parusa ay para lang sa inyong mga Shina. Walang saysay sa amin sa gitnang kapatagan. Hahaha, Jiang Ben. Kung may lakas ka pang magsigaw dito, bakit hindi mo nalang isipin kung paano mo lulutasin ang problema mo? Ye Tianjue, baka hindi mo alam ang kapangyarihan ng aming bansang Dongying. Kaysa magmatigas ka dito, bakit hindi mo nalang isipin ang sarili mo? Yamamoto, talaga bang hindi mo alam o ayaw mong malaman? Tama ka tungkol sa temperature control system na ibinigay ko sa iyo. Ganoon ka ba katatag? Ye Tianchen, tumigil ka sa kakabuladas dito. Ano bang ibig mong sabihin sa temperature control system na ibinigay mo sa amin? Malinaw na ito ay binuo mismo ng aming G. Yamamoto. Temperature control system.
Ano ang kinalaman mo doon, tama ba? Yamang ito ay temperature control system na binuo mismo ni G. Yamamoto. Eh di mabuti, hindi na ako makikialam. Pumasok ka at linawin mo sa akin. Kung paano. Ang komento ni Gio Yamamoto sa sistemang Wenfeng na kanyang pinag-aralan ay hindi pa rin niya alam. Kailangan pa bang ipaalala ko sa iyo? Ni Etienne Kiang, sabihin mo sa akin kung ano ang problema. Mabibigyan kita ng lahat ng gusto mo. Wala akong gusto. Gusto ko lang na lumuhod ka at mag-ukod kay Sister Lan at humingi ng tawad. Tanggapin mo lang ang nararapat na parusa sa iyo. Yetian Xie, huwag kang magpakalayo. May kasabihan ng mga Tsino, kahit kuneho, kapag napilitan, kumakagat din. Huwag mo akong piliting masyado. Mamamatay ako kasama mo. Isasama kita sa pagkamatay. Sa tingin mo karapat-dapat ka. Dapat maintindihan mo. Espesyal na kagamitan at sibilyan na kagamitan. Mga pamantayan sa pagkontrol ng temperatura. Halika't sabay nating sirain ang lambat. Tara na. Bilisan mo. Tawagan agad ang ministro. Hindi gumagana ang sistemang iyon sa pagkontrol ng temperatura. Paumanhin sa pagpapahintay. Ito na. Ipahahayag ko na ang mga nagwagi ng gintong medalya sa teknolohiya. Opisyal kong ipinahahayag ang gintong parangal sa teknolohiya ng Global Science and Technology Innovation Forum ngayong taon ay mapupunta kay Ji Ye Tiancheng mula sa Tsina. Ang kanyang isinumiting Intelligent Control System ay pinagtibay ng magkakaisa at nagwagi ng gintong parangal sa teknolohiya ng forum na ito. Ngayon, bigyan natin siya ng isang malakas na palakpakan. Malugod nating tanggapin sa entablado si Ji Ye Tiancheng upang tanggapin ang parangal. Tiancheng, ikaw ang pinakamagaling mo ngayon. G-ip, nakikiusap ako. Pakiusap, tulungan mo ako. Kahit ano siya. Alam ko talagang mali ako. Pakawalan mo ako. G. Yamamoto. Ngayon alam ko na ang mali. Saan napunta yung mukha mo kanina? Bibi Shui. Shui, alam kong nagkamali ako. Talagang alam kong mali ako. Ako na ang bahala sa kapatid mo. Pakiusap, basta't gusto akong tulungan ni G. Magpapakulong agad ako sa Departamento ng Seguridad Publiko. Pakiusap, tulungan ako ni G. G. Yamamoto, binigyan na kita ng pagkakataon. Palagi mo itong pinapalampas. Paumanhin, huli na hindi na kita matutulungan. Tulungan mo ako, G. May paraan dyan, nakikiusap ako sa iyo. Tulungan mo ako. Kung hindi, wala na ako. Kapitan, pakiusap. Maaari kitang bigyan ng pera. Maaari kong ibigay sa iyo ang lahat ng aking ari-arian, pop. G. Qian Yamamoto. Akala mo ba, katulad mo ang lahat? Para lang sa pera. Sasabihin ko sa'yo, mga taong katulad mo lang, ang gagawa ng kahit ano para sa pera. At si Tianchen ay hindi gusto mo siyang impluensyahan ng pera, panaginip mo yan. Mga kasama. Kung hindi sasabog ang planta ng nuclear power, maraming tao ang mamamatay. Gusto niyo bang mapanood ang trahedyang ito? Paumanhin, hindi naman yan mga tao ko. Muli kayong mga taga-dongi ang laging nagkakasala sa amin mga Tsino. Ito lang ay ang ating mga interes. Iran, gago ka. Hindi ka ba natatakot na sumabog ang Fukushima Nuclear Power Plant at malason ang buong Tsina? Paumanhin, ang aking pinakabagong pananaliksik sa nuclear control systems ay nakadeploy na ngayon sa baybayin ng aming bansa. Sasabihin ko sa iyo, kahit na kayong mga taga-dongi ay mamatay, hindi ito makakapinsala sa aming silangang bansa kahit kalahating porsyento. Lumitaw ang magic lamp. Tapos na, ganap na tapos na. Nabigo ang temperature control system ng Fukushima. Nuclear power plant. Lampas na sa pinakamataas na antas ang tatlong temperaturang ito. Ganap na sumabog ang Fukushima Toru Fukushima. Tiancheng. Magdudusa ka. G. Yamamoto, ganti lang sa'yo yan. Wala yan sa akin. Kaysa magwala ka rito, mag-isip ka na lang kung paano ka magpapaliwanag pag-uwi. Ikaw ba si Yamamoto Tomosuke? Kami ay mula sa Dongguo National Security Bureau. May matibay na ebidensya na kami ngayon na sangkot ka sa maraming kaso ng espionage. Sumama ka sa amin. Magdudusa ka! Bitawan na niyo ako! Ako si Dugin. Nasa akin ang buong litrato. Bitawan niyo ako! Bitawan niyo! Mga kasama, may hindi ka nais-nais na pangyayari kanina. Ngayon, balik tayo sa ating programa.
Bigyan natin siya ng malakas na palakpak. Maligayang pagdating sa pinakadakilang henyo na nakilala ng sangkatauhan, si Ji Ye Tianchen, upang tanggapin ang parangal. Maraming salamat sa mga panauhin mula sa iba't ibang panig ng mundo sa inyong pagdating. Maraming salamat sa Ministry of Science and Technology ng China sa inyong suporta. Nagpapasalamat din ako kay Sister Lan na laging kasama at sumusuporta sa akin. Salamat. Susunod, makikipagtulungan ako sa Chinese Ministry of Science and Technology upang ang mga resulta ng aming pinakabagong pananaliksik ay ibahagi ko sa inyong lahat ng mga panauhin mula sa iba't ibang bansa. Ang kinabukasan ng sangkatauhan ay wala sa mundo. Ang ating kinabukasan ay nasa dagat ng mga bituin. Dumating na ang ating bagong panahon.